Isa, dalawa, tatlo. Magandang gabi sa iyo, Sir Rom. Isa akong BPO employee at nagtatrabaho sa isang sikat na kumpanya. Tago mo na lang ako sa pangalang Debbie. Masaya po ako sa trabaho ko kahit na ang mga oras ng night shift ay medyo talagang nakakapagod na. Isang tenured agent ako sa customer service. Sanay sa puyatan. Subalit, isang gabi, isang kakaibang karanasan ang nagbago sa aking pananaw tungkol sa trabaho ko at sa opisina. Iyon ang gabing dumating ang isang itim na pusa sa labas ng aming building. Kaunti lang ang naka-night shift ng gabing yon. Ang mga ibang empleyado ay nagkalat sa buong opisina, abala sa kani-kanilang tawag. Ako naman, tahimik na nagtatype at nakatutok sa screen nang bigla akong makaramdam ng malamig na simoy ng hangin na dumaan. Dahil sa air conditioning ng opisina, hindi ko ito masyadong napansin. Ngunit hindi ko maiwasan ang hindi malamang pakiramdam ng kaba. Habang nagsasalita pa ang isang kliyente sa headset ko, sumingit sa aking pansin ang pusang itim na dumaan sa harap ng building namin. Nakikita ko siya sa bintana ng floor namin. Walang dahilan para mag-alala hanggang sa nakita ko ang isang kasamahan ko na tila nagmamadaling umalis. Tinanong ko siya kung anong nangyayari, ngunit hindi siya tumugon at nagmamadaling naglakad palabas ng production floor. Kinabukasan, narinig ko na lang mula sa isang kasamahan ko na ang pusa raw na iyon ay simbolo ng malas. Sabi nila, may mga kwento ng mga hindi magandang pangyayari sa bawat tao o empleyado na nakakakita ng pusang itim na iyon. Ayon sa kanilang kwento, ang pusa raw na iyon ay nagdadala ng malas. Ang pinaka nakakabahala pa rito, Sir Rom, ay ang isang kasamahan ko na nakakita ng pusang itim na yon ay biglang nagkaroon ng malubhang sakit sa katawan. Isa na itong senyalis na ang pusa na iyon na nakita namin ng gabing yon ay may masamang hatid. Dahil sa mga sinabi ng kasamahan ko, lalo akong naging alerto at natakot. Naroon na ang kakaibang pakiramdam ko na hindi ko matukoy-tukoy. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa cubicle ko at nagtatrabaho, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Parang may nagmamasid sa akin mula sa likuran. Ang orasan sa itaas ng cubicle ko ay parang nagiging mabigat ang tunog. Ang bawat minuto ay parang taon. Biglang nag-flashback sa akin ang kwento tungkol sa itim na pusa na yon. Tiningnan ko ang paligid ko, pero walang tao. Lagi na lang may di magandang nangyayari nang makita ko ang itim na pusa. May mga biglaang pagkabasag ng mga kagamitan, mga hindi inaasahang tawag, at mga hindi maintindihang sakit na nararamdaman ng iba kong kasamahan sa trabaho. Kinakabahan ako dahil baka ako na ang susunod na makaranas ng mga ito. Oras ng lunch ko yon. Lumabas ako ng production floor. Habang naglalakad ako sa hallway, may nakita ako na nagpatayo ng mga balahibo ko sa katawan. Ito ang pusa. Ang pusang itim. Nakita ko ito sa isang madilim na bahagi ng hallway. Nakatingin sa akin. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang may mga nararamdaman akong isang nakatago na puwersa sa likod ng bawat pagtingin nito. Daan-daan akong lumapit at sa bawat hakbang, lalo akong nanghina sa takot. Habang nakatayo ako sa hallway, nakatitig sa itim na pusa, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumaan mula sa likod ko. Wala akong ibang narinig kundi ang tunog ng aking malalalim na paghinga at ang kalabit ng mga sapatos ko sa makinis na sahig ng hallway. Ang pusa ay hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay kumikislap
na parang nakakapit sa aking kaluluwa at tila ko'y hindi kayang umiwas mula sa titig nito. Tumatakbo sa isip ko ang mga kwento ng mga kasamahan ko tungkol sa malas na hatid ng pusa. Nagpatuloy akong lumapit, ngunit hindi ko kayang alisin ang mata ko mula sa pusang iyon. Nang makalapit ako, biglang tumayo ang pusa at mabilis na tumakbo sa madilim na kanto ng hallway. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, naisip ko na kailangan kong sundan ito. Habang sinusundan ko siya, sa madilim na bahagi ng hallway na yun, habang papalapit ako, napansin ko na parang may kakaibang kadiliman na bumabalot sa gilid ng hallway. Mas madilim kesa sa karaniwan. Lahat ng ilaw ay tila humina at ang hangin ay tila humigpit at mas lumamig pa. Biglang nagtigil ang pusa. Tumigil ito sa harap ng isang pinto. Ang pinto ng isang maliit na storage room. Naglalakbay ang tingin ko sa paligid at nakita ko ang isang lumang sign na nagsasabing reserved for maintenance. Hindi ko alam anong pumasok sa isip ko nung time na yon, pero pinasok ko pa rin ang room na yon kahit alam ko na bawal. Dahil sa takot at kabang nararamdaman ko, hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko. Nagmadali akong lumapit sa pinto ng storage room at dahan-dahang binuksan ito. Ang dilim na bumangon mula sa loob ay parang pinalakas ng isang hindi maipaliwanag na pwersa. Pati ang mga ilaw sa hallway ay biglang nag-flicker at nagpatay-patay. Ang pusa na noon ay napakabilis pumasok sa loob ay nawala mula sa aking paningin. Habang naglalakad ako papasok, biglang umilaw ang mga ilaw sa loob ng storage room. Ang liwanag na ito ay parang hindi natural. Masyadong maliwanag na para bang masakit sa mga mata. Doon sa isang sulok, nakita ko ang isang pusa na nakaupo sa itaas ng isang lumang kahon. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa akin. Napansin ko rin ang isang bagay, isang lumang kahon na may mga pangalan sa ibabaw. Ang pangalan ng bawat tao sa aming opisina ay nakasulat sa kahon na yon. Ang pangalan ko ay naroroon. Pati na rin ang pangalan ng mga kasamahan ko na may kakaibang karanasan sa opisina. Tumakbo ang takot sa aking katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, pinilit ko pa rin silipin ang nilalaman ng kahon. Habang binuksan ko ito, nakita ko sa loob ng kahon ang isang lumang libro. Ang libro ay puno ng mga orasyon, mga ritual at mga pangako. Habang binabasa ko ang mga nakasulat sa libro, may mga pangalan ng mga dating empleyado na lumitaw. Isa na ako sa mga nakalista at ang bawat pangalan may nakasulat na isang sumpa. Isang bagay na kailangan pagbayaran ng bawat isa. Sa unang sulyap, para lang itong isang ordinaryong ritual. Ngunit habang lumalalim ako sa pagbabasa ko, naalala ko ang mga kasamahan ko sa trabaho. Sina Sam, Jen at Alex. Sila ang mga naging biktima ng mga kakaibang pangyayari sa nakaraan. Si Sam na nahulog mula sa hagdan ay nagdusa ng malubhang pinsala at halos mamatay. Si Jen naman ay nawalan ng malay sa kanyang cubicle at nagkaroon ng Alzheimer. Di na nakabalik sa trabaho. At si Alex na laging nagsusumbong ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa opisina ay nawala sa hindi malamang dahilan. Ayon sa sabi-sabi, nagka-cancer daw sa utak. Bawat isa sa kanila ay naging biktima ng isang madilim na puwersa na nagmumula sa itim na pusa. Sa pagtutok ko sa libro, nalaman ko na ang pusa ay hindi basta hayop.
ito ay isang espiritu na ipinadala upang magbantay sa opisina at tiyakin na ang bawat buhay na nakasaad sa libro ay magdudusa. Walang makakaligtas sa kanyang sumpa. Iniisip ko kung bakit nasa libro ang pangalan ko. Anong ginawa kong kasalanan? Habang binabasa ko ang mga huling talata sa libro, naramdaman ko na may kakaibang presensya sa likod ko. Biglaan na lang bumukas ang pinto ng kwarto at doon tumayo ang pusa sa aking harapan. Muli nitong ipinakita ang mga mata nitong kumikislap. Ang katawan ko ay nag-uumapaw sa takot at hindi ko kayang gumalaw. Nakatingin lang ako sa kanya, parang tadhana ang nag-uugnay sa aming dalawa. Mabilis akong tumayo at nagmadali lumabas ng storage room. Ang pusa ay hindi gumalaw, ngunit ang mga mata nito ay sumunod sa akin at parang nag-uutos. Bumalik ako sa aking desk at dito nagsimula ang lahat. Sumikip ang dibdib ko, hindi ako makahinga at sabay bagsak sa aking kinauupuan at nawalan ng malay. Iniisip ko na ito na ang kalbaryo ko at napatanong rin ako sa sarili ko. Bakit ko nararanasan ang mga ito? Ano bang ginawa kong mali? Nang maidilat ko ang mga mata ko, nakahiga na ako sa loob ng isang kwarto ng ospital. Nagkaroon ako ng sakit sa lungs ko. Di ko alam kung paano nangyari yun. Nasa isip ko, ito ang sumpa na binigay sa akin ng pusang itim. Sana nagustuhan ninyo ang ating kwento mga Kabulong Squad. Don't forget to like, comment, and share ang ating video. Subscribe na rin kayo. Kung meron kayong kwentong kababalaghan na gustong ibahagi, isend nyo lamang sa email na makikita sa description below. Muli, ako si Rome, ang iyong tagapagsalaysay. Abangan ang mga paparating pang mga kwento ng katatakutan.